Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Napaplastikan lang ho kasi ako sa mga taong galit na galit kay Sinas, lalo na ho itong mga oposisyon, itong mga dilawan na ito. Bakit to? Dahil ho dito, o yan, ganyan kasimple o. Galit na galit sila kay Sinas dahil nagparty sa loob ng bahay. Okay? Pero sa mga ganitong social distancing, hindi sila galit. Pag nagrarally sila, hindi sila galit. Diba? Parang sabi ko, napaka-plastic naman ho. And dahilan nila, iba naman daw yung panahon noon at iba yung panahon ngayon. Okay? Sabihin na natin, let's say, o diba, sabi nga, let's say, totoong nagkamali siya doon. Nag-sorry siya. Okay? Pero yung accomplishment niya ba yun, burado na? Lahat ng accomplishment niya bilang NCRPO, lahat ng kanyang pinagdanasan niyo noon, success niya sa drug war, mabubura na dahil lang sa may mga dumalaw sa kanya yung birthday niya. Sa ating Pangulo, hindi. Bakit? Tandaan nyo, PNP chief yan. Ang kailangan ni Pangulong Duterte ay yung loyalty at mapapagkatiwalaan. Hindi lang dahil sa nagkamali na isang party lang. Hindi ko naman sa nilalang lang yun, pero pambihira naman. Yon para sabihin mo nang hindi ka magiging PNP chief dahil lang doon. Tapos lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng ginawa mo laban sa pakikipaggera sa droga ay ginawa mo. Tapos dahil lang doon hindi ka magiging PNP chief. Medyo sa akin, ewan ko, it's not my call. First of all, it's not our call. It's not for us to say anything on it na parang, hindi dapat yan, hindi dapat. Hindi mo alam ang buong information na meron ang ating Pangulong Duterte. Sa tingin mo, trip ko lang ito. Sasabihin ni Pangulong Duterte, trip ko siya. Bakit? Malusog siya. Kaya ko siya gustong ilagay dyan. Hindi ho. Ibig kong sabihin nun, nag-aral ho, si Pangulong Duterte, inaral niya yung tatlo, kung sino yung, di ba, tatlo yung binigay na pangalan ni Sec Anyo. Tatlo yun. Pinag-aralan nun ni Pangulong Duterte, yung sino bang dapat sa kanilang tatlo. So, sa akin niya, sabi ko nga sa inyo, siyempre kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko yung kaibigan ko, kakilala ko, o si General Elisa. Pero kung mas may tiwala ako kung ano yung alam ni Pangulong Duterte kasi mas alam niya. Mayroon siyang information na hindi natin alam, hindi nga natin alam kung ano yung mga accomplishment o ano yung kasi, ganito yan ha. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan namimili lang ng basta-basta. Sigurado kung tinesting niya yung loyalty, tinesting niya kung credible ba itong tao na ito, tinesting niya kung ito ba tuwid na tao. May alam mo siya na hindi natin pwedeng malaman at hindi natin nalalaman. Okay? So magtiwala na lang tayo sa Pangulo. Ngayon, malaki problema ko kung uulitin ni Sinas yung ginawa niya noon. Na nagsorry na siya, na nagkamali siya at inulit niya ngayon. Ay ba'y malaking problema na ho yun. Pero yun ay tapos na. Bakit ayaw nila kay Sinas? Kasi alam nila si Sinas di dulubayan. Bubuwagin sila kay Sinas, tuloy ang laban against CPP-NPA. Yan nga ang ating balita dyan, di ba? Baka set up yung nagpunta mga kasama para mag-party. Yun nga, alam nyo sa totoo lang ha. Eto ha, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo. Yung mga nakikita ninyo, yung mga nakikita natin, ay hindi yan ibig sabihin totoo na. Marami ho tayo nakikita na dadaan tayo sa propaganda. Tandaan nyo, pinaplano yan. Ang mga NPA, number 1 nilang master na yan. Kung bagay sa pinag-aralan, tayo nag-aaral pa lang sa elementarya, sila may doctorate na sa pagdating sa propaganda. Alam na nila kung papaano siraan ng isang tao, alam na nila kung papaano pag ito, naging ano to, yari tayo dito. Ganyan no sila ka-expert. Di ba? Kaya nga yung revelasyon ni Ka Eric sa atin, pati ng mga ibang NPA, marami sa atin nagulat. Ganong kalupit ang systematic na paraan na ginagawa ng NPA para tayo maloko. Ultimong mga media, talagang pinasok nila. Isipin, ito ha, J Fitness Lifestyle, salamat po. Ito lang, tanungin ko kayo. Ang lupit ng kanilang ni-reveal ni isang mainstream media walang nag-report. Hindi ba kayo magtataka dyan?
Ganyan nila hawak ang media sa Pilipinas. Ilang araw na silang tad-tad sila mula sa social media at mga maliliit na news media. Nga yung mga malalaking media ni isa walang nag-report. Isa? Ano to? Dininig na sa Senado, walang nag-report? Ano to? Bingi-bingihan? Ibig sabihin talagang napasok na sila doon. J-Fitness Live sa idol ko si Rafi pero ibang issue kay Sinas. Minsan yung mga reklamo kay idol mali. Yung pabiktim ko lang yan. Yun na nga diba? Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, wag ho tayong madaling maniwala. Ato, sabi ko sa inyo, I admire Rafi Tulfo, the Tulfo brothers, I admire them. Pero sabihin na natin talaga minsan, diba? Mismo nga kay Tekla medyo noong una kinatigan niya yung jowa. Pero nadali siya. Nung dulo pala, yung jowa pala. Medyo may tama. Diba? Kaya nga nilaglag niya eventually. Ibig sabihin, tao lang din si Mr. Rafi Tulfo na maaaring nagkakamali din siya. Yun lang naman ho yun. So kung galit man siya kay Sinas, kung may problema man siya kay Sinas, baka din ho nagkamali siya. Baka, hindi ko sinasabi ha. Pero sana ho, wag naman ho tayo ganun mag-admire to the point na tama na lahat ng kanyang sabihin. Mali ho yun. Kaya yung hindi nyo napansin, ito lang, obserbahan ninyo to na mabuti. Sobrang tinadtad si Sinas. Hindi ko maintindihan pero masyadong pinalaki ng media, masyadong pinalaki ng mga aktivista. Talagang diniin ng todo si Sinas. Hindi nyo napansin, lahat ng mga aktivistang nagsasalita, bukang bibig si Sinas. Doon pa lang, talagang dinidiscredit. Alam nyo kung bakit ko nalaman na posible yan? Kasi ginawa nila yan kay Mocha noon. Naalala nyo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to. Nung nanalo si Pangulong Duterte, okay? May isang waiter na kaibigan namin, nakakilala namin, na kinuwento sa amin na nandoon ng isang senador at sinabi nilang, pre, malaki ang, may kakwentuhan tong isang senador na itong sinabi niya na malaki ang problema natin sa social media, kailangan natin pabagsakin si Mocha. Kinuwento sa amin ito ng isang waiter. Mula noon, inilagay na namin sa utak at puso namin yon. Mula noon, nagkaroon na ng operation kay Mocha. Lahat ng gawin niya, mapamaling spelling, kahit isang pirasong spelling lang, sasabihin na kagad fake news. Every time na may nagkakaproblema si Mocha, okay? Na which is maliit lang, compare mo sa mga pagkakamali ng mainstream media, laging sasabihin fake news. Ikinabit na sa kanya yung fake news. Sabi ko, alam ko na kung bakit pinaulit-ulit yung fake news na yan. Kasi you were effective nung 2016 campaign. Talagang nayanig sila nung 2016 campaign. Alam nyo ba ang engagement namin noon per day, 50 million umaabot? Ganong katindi. Kaya itong praning na Rappler, si Maria Ressa, talagang binabanatan si Mocha. Every time, laging fake news. Mali lang ang spelling, fake news na. Pwede namang wrong news, nagkamali. Which is, sabi ko nga sa inyo, normal yan. Even big mainstream media nagkakamaling paulit-ulit. Pero hindi naman tinatawag na fake news. Si Mocha maliliit lang, fake news na kagad. Ikinabit sa kanya yan. Kasi gusto siyang pahinain sa mga susunod na eleksyon. Diniscredit siya. Anong ibig kong sabihin? Yun din ang ginagawa kay Sinas nung simula. Talagang every time lumabas, alit, pinalaki kagad yung issue. Sinas. Paulit-ulit, Sinas. Kasi manyanyita. So lahat na aktivista, manyanyita. Kayo nga, hindi nyo nga alam kung ano problema kay Sinas, pero alam nyo, manyanyita. O, di ba? Bakit? Kasi nga, dinidiscredit nga si Sinas. Naintindihan ho natin? Ganun no kalupit gumawa ng propaganda ang mga NPA. Tandaan nyo yan. Kaya yung mga nakikita nyo ngayon, wag ho kagad kayo maniniwala. Mag-isip po tayo, matuto tayo mag-isip. Pagka lagi nila yan Kaya ako nagtatakay, bakit kaya si Sinas? Tapos, this confirms. Anong ibig ko sabihin? Yung pagpili ni Pangulong Duterte kay Sinas only confirm na there was an operation to discredit Sinas. Bakit? Alam nila na magiging PNP chief si Sinas.
So they discredited doon. Sinubukan nilang pabagsakin, i-discredit si Sinas kasi alam nila one day magiging PNP chief siya. Isip. Yun lang nga sa akin, isip po tayo. Kaya tuwan-tuwa ako nung naging si Sinas. Sabi ko, bleh, bleh, bleh. Hindi effective yung propaganda ninyo. O, tama yung analyzation nitong isa. After sinabi ni PRRD na mukhang pera yung PhilHealth, may birit agad yung ABS-CBN na maraming accomplishment ang Red Cross sa Yolanda. Alam nyo, minsan kung mag-iisip lang tayo, medyo matatama talaga yung pag-iisip natin. Kaya lang kasi minsan, ugali na nating Pilipino yung, ay tama, siguro yan. Ayoko na mag-isip, tinatamad ako mag-isip. Nakakapagod kaya mag-isip, kaya tama na yung sinabi niya. Oh. Ang dali ho kasing manira. Sa totoo lang, napakadaling manira ng tao. Basta sabihin mo lang, blah, blah, blah. Tapos paulit-ulitin mo lang, mainstream pa. Ang mainstream kayang dumurog niyan. Diba kaya nga kinikwento ko yung kay Chris Aquino, isipin nyo yun ha. Naalala ko kasi si Mayor Marquez noon, si Joey Marquez noon, sa Parañaque, di ba? Sikat na sikat yan. Tapos, as in, kilalang kilala yan noon eh. Vice Mayor pa lang ata siya noon, tatakbong mayor. Tapos, di ba, durog siya? Dahil sa isang pagkakataon lang, durog siya. Bakit? Siyempre, di ba, alam naman natin, anong tawag kay Chris Aquino noon? Queen of all media nung panahon na yon. Kaya isang, ganun lang durog si Joy Marquez, si rank political career niya. Hindi nyo napansin? Ganyan kung nag-iisip lang tayo.